Magandang gabi mga kababayan. Naku po, eto na po. Ang matinding banat ni Martin Romualdez. Itong statement niya mga kababayan, mukhang hindi pareho ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil gusto nilang ituloy itong impeachment trial ni Sara Duterte. Mga kababayan, bago natin bigyan ng reaction yan, pakinggan po natin si Martin Romualdez. Ano ba ang gusto niyang mangyari sa kabila ng Supreme Court ruling dito sa impeachment ni Sara Duterte? Bago natin puntahan yan mga kababayan, itong sinabi din ni Chis Escudero, mukhang magkaiba ng statement. Mga kababayan, magugulat kayo sa banat ni Chis Escudero. Nako po, mukhang may mainit na balitaktakan. Parang debatable mga kababayan, magkakaiba ng opinion dito. Pati mga senador na naggagaling-galingan, gusto nilang ituloy ang impeachment trial sa kabila ng desisyon na ito ng Korte Suprema. Pati mga congressman, gusto nilang ipaasunto ang mga hukom. Mga kababayan, dahil ang Korte daw, mukhang nasa side daw ng mga Duterte. Hindi nila alam na ang Korte Suprema ang masusunod. Mga kababayan, the final arbiter sa mga constitutional issues na ito. Mga kababayan, mamaya tayo mag-react. Ito po si Martin Romualdez. Pakinggan nyo po. This indeed is an honor that I embrace with full awareness of the responsibility it entails, not only to this esteemed institution, but most importantly, to the Filipino people we have all sworn to serve. Ang tiwala ay hindi gantimpala, kundi panibagong hamon. At bawat hamon ay pagkakataon para mas maglingkod ng mas tapat, mas totoo, mas buo. As we open the 20th Congress, we build upon the foundations laid upon in the 19th, advancing reforms that bring the government closer to the people and restoring trust in this chamber as the true house of the people. We convene at a time that demands unity of purpose, clarity of vision, and courage of conviction. We are not here to preserve power, but to pursue progress. Not to serve ourselves, but to uplift the lives of our fellow citizens. Today, as we formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken, and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the People bowed in silence. O yan mga kababayan, 'di ba? Parang talagang lalaban ang House of Representative dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Nako po mga kababayan, mainit na balitaktakan ito. Talagang ayaw sumuko ng House of Representative mga kababayan. Matindi. Ituloy ba natin? At the time, we draw a line. The power to initiate impeachment
is the exclusive domain of this chamber. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. It is neither granted nor guided by any outside institution. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. We are not moved by personalities, but by principles. We are not driven by vendetta, but instead by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. When institutions falter, the House of the People always stands firm. When others fear the storm, your House holds the line. And as your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Kahit anong bagyo at baha, hindi tayo susuko. Titindig tayo at hindi panghihinaan ng loob. Kasama ninyo ako sa pagsulubong ng bagong araw. Our work as legislators is both constitutional and moral. It is through the laws we pass and the accountability we uphold that we protect rights, promote equity, and shape the future of our democracy. Bawat batas na ating ipinapasa ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipino. Mula sa estudyanteng nangangarap, sa manggagawang lumalaban, hanggang sa pamilya patuloy na umaasa. To my fellow representatives, thank you for your continued support and your commitment and unwavering public service. To those who have offered different views, I thank you as well. Your voices enrich our debates and even fortify our democracy. Hindi kahinaan ang pagkakaiba ng opinyon. Sa Kongreso, may respeto. Ito ay pinagmumulan ng talino, tapang at tunay na pagbabago. And as your Speaker, I reaffirm our common commitment to be a House that is transparent in conduct, firm in principle, and responsive to the needs of our people. We shall lead with competence, legislate with compassion, and govern with integrity. I thank His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. for his continued trust in the leadership of this chamber. The House of Representatives stands ready to be your reliable partner in building a bagong Pilipinas. A nation that is inclusive, resilient, and grounded in justice and opportunity. And to our beloved Filipino people, you are not just our mandate, you are our mission. O yan mga kababayan, napakinggan natin ang statement ni
Speaker Martina Romualdez. Ngayon naman, pakinggan po natin ang statement ni Senate President Chis Escudero. Naku po mga kababayan, magugulat si Martin Romualdez dito. Mga kababayan, dahil magkaiba sila ng statement. Naku po, eto na po mga kababayan, pakinggan nyo po. Pakinggan nyo po itong statement ni Chis Escudero. Mukhang magkaiba ng ng statement Si Martin Romualdez gusto niya kahit daw meron ng Supreme Court ruling dito, talagang sinabi niya matapang na we are not bowed in silence. Ipaglalaban daw ang mandato ng Kamara de Representante para daw sa bayan. Ano naman ang sabi ng Senate President? Eto po mga kababayan, magugulat kayo. Magkaiba itong sinasabi ng Speaker at ni Senate President. Ano ang susunod na magiging hakbang ng mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment? Plano ni Senador Senate President Francis Chis Escudero na magsagawa ng caucus o pagpupulong ang lahat ng mga miyembro ng Senado. Ito ay upang pag-usapan nga ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naturang sinampang kaso ng Kamara. Null and void ab initio o walang bisa mula sa simula ang impeachment complaint sa Vice Presidente. Ito ang binigyan diin ni Senador Escudero kaugnay ng pasya ng kataas-taasang hukuman. Bukod dito, hindi rin anya nagkaroon mulat-mula ng jurisdiksyon ng Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, partikular na sa due process of law. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, immediately executory din ang desisyong ito. Ngunit dahil binubuo ang Senado ng 24 na miyembro, sinabi ni Senador Escudero na bagaman may personal siyang opinyon, ay pagpapasahan ng mga senador ang Supreme Court decision. Ngunit ayon kay Escudero, wala siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang kataas-taasang hukuman. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Paliwanag pa ni Senate President Escudero na ang magpapasya kaugnay nga ng desisyon ng Korte Suprema ay ang Senado bilang legislative body at hindi impeachment court. Ito ay dahil anya baka mapulaan o tingnan ito na isang paglabag. Ibig sabihin nito ay hindi na muling magko-convene pa ang impeachment court. Yan mga kababayan, narinig nyo po ang sinabi po ni Senate President Chis Escudero. Talagang wala na pong mangyayaring impeachment trial. Dahil po pagka sinunod ang kagustuhan ng ilang mga senador na gustong ituloy itong impeachment na ito, parang magkakaroon po ng constitutional crisis. Baka mapulaan po ng ibang bansa na ang Pilipinas parang sarsuela na pinaglalaruan ang saligang batas na kahit na meron ng Supreme Court ruling hindi sinusunod. Kaya sabi ni
Senate President Chis Escudero, pabor ka man o hindi sa Supreme Court, wala akong makitang dahilan para ituloy itong impeachment trial na ito, mga kababayan. Yung ibang mga senador, yung Kamara de Representante, talagang lumalaban sila at ayaw nilang tigilan at talagang hinahamon nila ang Korte Suprema. Mga kababayan, na gusto nilang ituloy itong impeachment trial. Di ba mga kababayan? Yung mga senador, gusto din nilang ituloy itong mga si Tito Soto, Joel Villanueva, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, talagang pinapakita nila na sila yung magagaling, mga kababayan. Na para bang baliwala itong ginagawa ng Korte Suprema na pagbalanse ng saligang batas. Ang Korte Suprema ang nagbabalanse lahat ng mga constitutional issues. Sino po? Kanino po tayo pupunta? Saan tayo magtatanong? Saan tayo magpapasaklolo? Kung sa Supreme Court lamang. Di ba mga kababayan? Talagang pinagpipilitan nila. Si Tito Soto gusto niyang antayin pa yung legal luminary niya bago sang-ayunan itong naging desisyon ng korte. Ang gagaling, mga kababayan. Ba't ayaw niyong sumunod? Meron namang nakatakdang panahon dyan. February 6, 2026, pwedeng mag-motion for reconsideration kayo, mga kababayan. Pero itong mga senador na ito, pati sa mga congressman, si Speaker Romualdez, talagang isusulong niya itong impeachment na ito, mga kababayan. Sabi nga niya, ang tapang ng pagkakasabi, we are not bowed in silence. We respect the decision of the Supreme Court ruling. Diba? Nabasura kasi, diba? Sabi niya, ipaglalaban namin ang karapatan namin. It's a Filipino mandate. Parang ito daw ang kagustuhan ng taong bayan, mga kababayan. Ano masasabi niya dito? Aba, matindi, So, i-check pa natin sa ibang mga, eto po, ano pang sinasabi po ng ibang mga balita. Ito po, demolition job ang issue sa budget. Ano ito, mga kababayan? Talagang wala na po, wala nang magaganap na impeachment court dito, mga kababayan. Yung mga senador, mga kababayan, mga senador na gustong ituloy ang impeachment. Sino-sino ang mga ito, mga kababayan? Eto po, mga kababayan, Talagang gusto nilang ituloy ito, mga kababayan. Ayaw nilang tigilan ng Korte Suprema na parang sinasabi nila, mas magaling kami sa inyo. Ilang senador ayaw nang ituloy ang impeachment trial kasunod ng Supreme Court decision. Sino-sino ang mga ito, mga kababayan? Eto po. We need to make a decision. What Tignan does po the data natin, say? mga kababayan, I'm not. Para po makita nyo, sino-sino ang mga senador na talagang sumusunod po sa Korte Suprema. Eto po, mga kababayan, pakinggan po natin. Sino-sino ang mga ito? Siyempre, kailangan nating makita sila at malaman kung sino-sino sila, mga kababayan. Talagang eto, mga kababayan, saglit lang po ito. Pakinggan nyo po ito, mga kababayan. Yung mga senador na talagang ayaw nang ituloy ang impeachment. Ito po, mga kababayan. Na ang 20th Congress, mainit na usapin kung tuloy ba o tigil ang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng ilang senador, wag nang ituloy yan, pero ang mga mambabatas ng Kamara lalaban pa rin. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños.
Sa desisyon ng Korte Suprema ay dineklarang unconstitutional ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng ilang senador, no choice sila kundi sumunod sa SC. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. The decision is clear. All we have to do is implement it. Meaning, Longer. I'll give you a longer interview about it. pero kung magkakaroon pa ba ng impeachment trial, yan daw ay kailangan pagdesisyonan ng mga senador. Bukas alauna ng hapon nakatakdang magkaroon ng caucus o closed-door meeting ang mga senador para pag-usapan ang mga priority bills na isusulong sa 20th Congress. Pero pwede na rin daw hapyawan dyan kung ano ang magiging aksyon ng Senado kaugnay sa SC decision. Posible na rin daw mapag-usapan dyan kung kailangan pa bang mag-convene ng impeachment court at kailan mangyayari yan. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, delikado kung ipipilit pa ang impeachment trial. There should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Ang kaalyado naman ni VP Sara na si Senator Amy Marcos, sinabing mas maigi na magtrabaho na lang kesa atupagin ng impeachment. Mensahe niya sa bise, well, kinongratulate ko lang siya pero sangkatutak ang nagkakongratulate. Napakaliwanag, galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. kahit nasa minority bloc, naniniwala rin si Senator Mig Zubiri na dapat sundin ang desisyon ng SC. Hindi na dapat matuloy na. We're no different than the monkeys in the forest who do not listen to rule of law. Si Senator Risa Hontiveros naman, iba ang paniniwala. So, hanggat hindi final. O mga kababayan si Risa Hontiveros talagang pinagpipilitan na gustong matuloy itong impeachment trial na ito. Na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Kaya nagsusumikap lahat. Magkaroon ng kalinawan. Pati ang ilang mambabata sa Kamara kinwestiyon ng SC decision. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, dapat itong muling tignan ng Korte Suprema. Ang nakalagay sa ating saligang batas ay once the impeachment court has convened, it has the sole power to try and decide impeachment cases. This is something that is unprecedented. Si House Speaker Martin Romualdez, matapang ang mensahe para sa Korte Suprema. The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. When institutions falter, the House of the People always stands firm. The Supreme Court came out with a decision, as the House said, as the House spokesperson said. I think there are plans to file an MR, but I think at this point in time, we must respect the decision and see where the cards may fall in the next few weeks. O yan mga kababayan talagang matigas ang paninindigan ni Speaker Martina Romualdez na talagang ipagpatuloy ang trial ng impeachment, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Kilala nyo po yung mga gusto talagang mapatalsik si Inday Sara, mga kababayan Chel Jokno, si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, sino pa? Martin Romualdez, yung mga nasa Congress, sino pa? Laila de Lima, Joel Villanueva, gusto nilang matuloy ito. Tito Soto, sinabi nga ni Mig Zubiri na pag hindi sinunod ang mandato ng Korte Suprema, magkakaroon ng constitutional crisis dito, mga kababayan. Baka pagtawanan tayo ng ibang bansa. Yan din ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Mga kababayan, ano ba ang tinatawag na constitutional crisis na tinatawag pag hindi sinunod ang Korte Suprema? Talagang magkakagulo po, mga kababayan. 'Di ba?
Ano masasabi nyo po? Anong masasabi nyo, mga kababayan? Anong sinasabi po pagka merong constitutional crisis? Ito po, a situation in which a major political dispute, yung pag-aaway-away po, political dispute, mga debate na walang katapusan. Gaya dito sa impeachment na ito. A situation in which a major political dispute cannot be clearly resolved on the basis of the particular government, constitution, or established practice. Ayan mga kababayan, hindi maayos-ayos na mga problema na naglalabasan gaya nito, mga kababayan. Ayaw nilang tumindig sa katotohanan. Ayaw nilang sundin ang kataas-taasang hukuman. Dinidisregard nila ang desisyon ng mataas na korte, mga kababayan. Diba? Ang Korte Suprema po, ang the final arbiter, ang tagapantay, tagausig, nagbabalanse ng mga problema ng ating batas. Kung kayo ang susundin, wala na. Kung kayo-kayo lang, paano na? Ang mandato ng Korte Suprema, binaliwala nyo ang kataas-taasang hukuman na ito. Ang saligan ng Korte Suprema ay nasa batas, pero kayo po, kuro-kuro mga presumption, mga luminary, na mga payo ng mga abogado. Ayaw nyong makinig. Bakit gusto nyong ma-impeach si Sara Duterte? Mga kababayan. Pero, sabi nga ni Marcoleta, walang magaganap na impeachment trial. Yan na rin ang sinabi ni Chis Escudero. Para tayong mga unggoy sa gubat, pag ginawa natin na huwag talimahin ang Korte Suprema pag hindi sinunod ang mandatong ito, pagtatawanan tayo ng ibang bansa. Ang Pilipinas ay magkakaroon ng constitutional crisis, yung mga problema na hindi maresolba. Kasi mga kababayan, ang Korte Suprema ang taga-resolba ng mga problemang ito. Yung iba kasi nagmamagaling. Gaya ni Gadon. Kasi sinasabi niya na wala nang kwenta ang Korte Suprema. Nadiktahan na ng mga Duterte. Kita niyo mga kababayan? Kung paano nila lapastanganin ang Korte Suprema, ganun-ganun na lang. Binastos ang mga hukom. Ngayon, kita nyo ang paninindigan ni Chis Escudero at mga butihing mga senador. Iilan lang naman yung ayaw sa desisyon ng Korte Suprema, di ba? Pero majority, mga kababayan, makikita nyo, tatalima po kung ano ang sinabi ng Korte Suprema na itong impeachment na ito laban kay Sara Duterte ay unconstitutional. Yung mga former justices, mga kababayan, mukhang taliwas din sa sinasabi ng Korte Suprema na judicial overreach daw, nagkamali daw ang desisyon ng Korte. Lumabis daw, sumobra daw, nangingialam daw. Bakit hindi nilang ibigay sa Senado at sa Kamara de Representante ang usaping ito? Mga kababayan, nakikita nyo kung paano nila baluktutin ang batas, paano nila gawing sarswela ang batas dito sa Pilipinas. Buti na lang mga kababayan, nandito ang Korte Suprema para gumitna. Negotiator, arbiter, mga kababayan. Kayo na po ang humusga
sa mga taong ito. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Kayo naman ang mag-comment. Ako po, si The Wonder sa Philippines. Masaya na po ako sa inyong pag-like, pag-share at pag-subscribe sa ating munting channel. Salamat po ng marami. Mabuhay po.